Sinisimulan ko ang araw ko sa isang simpleng tanong, babangon ka ba o babangon ka? Hindi ko makalimutan yung mga panahon na gusto ko lang sumakay sa barko. Hindi ko gusto magtrabaho sa barko, hindi ko pinapangarap yun. Basta sabi ko lang sa sarili ko, gusto ko lang sumakay sa barko. Sa tulong ng dasal at mga taong ginamit para sa pangarap ko, nakasakay na ako sa barko. Dito na nagsimula yung salitang, babangon ka ba o babangon ka? Nagtrabaho ako bilang isang call center agent. Okay naman yung sahod, okay naman yung mga katrabaho ko. Pero kung sa tutusin, yung sahod ko, pang sarili ko lang. Hindi sapat para sa pamilya ko. Hindi kayang bumuhay ng pamilya. Kaya sabi ko nun sa sarili ko, ayoko magstay sa ganito. Hindi ito yung tinapos kong kurso. Hindi ito yung pangarap ko. Naging routine ko na yung gigising ako sa umaga. Konting papawis, magay sa sarili. Kakain, papasok sa trabaho. Mag-aantay ng job order. Sa loob ng 7 na buwan, yan yung nakatakdang magaganap sa akin. Dati nung wala pa ako sa barko, inaasa ko pa halos lahat sa nanay ko, sa kuya ko, sa kapatid ko. Ultimo, pagbili ng gusto ko, mga pagkain, inuutos ko pa sa kapatid ko yan. Pero ngayon, hindi na pwede. Na-realize ko, wala nang ibang kikilos para sa akin. Wala nang ibang tutulong para sa akin. Wala nang iba eh, kundi ako lang. Natutunan ko na walang ibang bubuo ng pangarap ko, kundi ako lang. Walang ibang mag-aasikaso sa akin kapag nagkasakit ako, kundi ako lang. Dati napapagalitan ako ng nanay ko na linisin ko daw mga pinagkalatan ko. Ngayon, ako na yung naglilinis ng kalat ng iba. Dati hindi ko magawang linisin yung kwarto ko. Ngayon, bukod sa kabay ng meron ako, nagagawa ko ng linisin pati cleaning stations ko. Dati, ultimo, suka, sibuyas, kamatis, mga pangluto ng magulang ko, nanay ko, na inuutos sa akin. Kakalabas ko pa lang ng bahay, nakakalimutan ko na agad eh. Babalik na naman, tapos tatanungin naman kung ilan ulit. Pero ngayon, hindi na siya pwede. Kailangan maging precise na eh. Kailangan sakto. Dati nagagawa kong magkulong lang sa kwarto at umiwas sa mga taong ayokong makasalamuha. Ngayon, ako na mismo ang naghanap ng mga kausap at makakasama kapag nag-iisa ako. Dati, akala ko tama yung salitang matututo ako mabuhay mag-isa. Mali pala. Sa trabaho meron ako ngayon, hindi option yung mamuhay o kumilos mag-isa. Mas kailangan ko pala matutunan ang mga bagay-bagay sa paligid ko. Matutong magtanong, matutong tumanggap ng mga sariling pagkakamali at i-improve kung saan man nagkamali. Sigurado ako sa sarili ko na wala akong regret sa trabahong napasukan ko. Kasi sa araw-araw na hinayaan ng Diyos na mabuhay ako sa tanong na babangon ka ba o babangon ka, lagi ako bumabangon ng masaya, nakangiti, malusog.
At patuloy akong babangon para sa pangarap ko, lalo na sa pangarap ko para sa pamilya ko.